Good day, everyone. Now, let's proceed to our new topic for today. It's all about quantitative analysis and interpretation. Our learning objectives are identify the level of measurement in educational settings, explain the importance, uses, limitations, and benefits of level of measurement, measures of central tendency, and measures of variability. Last, analyze the relationship between level of measurement, measures of central tendency, and measures of variability. Before we proceed to our topic, let's have a review first. Mag-refresh muna tayo. What is statistics? According to Kubizin and Burrich, statistics is collecting, organizing, summarizing, analyzing, and draw conclusion from data. Statistic has a systematic process. Hindi lang tayo basta-basta gumagamit ng formulas then tapos na. For the process, we start at the collection of data. Kailangan natin na maging maingat sa bawat proseso, lalo na sa umpisa. Kasi kapag may mali tayong nakuha na data, hindi tayo makapagbibigay ng valid na conclusion. Once we have a data, we organize it into a useful form for summarization. Dito na tayo gumagamit ng statistical tool or ang computation. Gamit ang maayos na dataset, we will be analyzing it to draw a conclusion from data. Take note that the biggest concept of statistic is data. And there are two areas of stat, the descriptive statistic and the inferential statistic. Descriptive stat, ang keyword dito ay ang describe. Dito, makikita or matitest natin kung gaano kababa, kataas, kadami, or kaliit ang dataset natin. Ang common tools na ginagamit natin dito ay ang measures of central tendency, which is kinukuha natin ang middle value na nagde-describe sa data, at measures of variability naman kung ang pinag-uusapan natin ay ang spread or kalat ng dataset. Sa inferential stat naman, ito ang more complicated na statistic. Ang ginagamit naman natin dito or gumagamit tayo ng sample for population na ang common tools na ginagamit dito ay ang hypothesis testing at regression. And answer this activity in one-half crosswise. Read each scenario carefully, then answer the questions and support your answers with brief explanations. Ngayon, dumako naman tayo sa ating topic. First is level of measurement. Level of measurement has 4 levels: the nominal, ordinal, interval, and ratio. It is developed by Stanley Smith Stephen noong 1946. It is a classification that describes the nature of information within the values assigned to the variables. Ang apat na level ay nahahati sa dalawa: discrete data at continuous data. Ang nominal at ordinal ay belong siya sa discrete data, meaning it is categorical. Ang interval at ratio naman ay belong sa continuous data, meaning it is numerical. Take note that level of measurement is the most important thing to know kasi ang level of measurement is connected siya sa lahat ng statistical tool na ating gagamitin. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating topic. Una, ang level of measurement. Ito ay ating napag-aralan na nung senior high school pa tayo at noong last semester. Doon na-discuss ang
definition, uses, at mga examples. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ang mga importance, advantage, disadvantage, purpose, at mga limitasyon ng bawat level. Una, ang importance. To ensure fairness and validity, kailangan nating malaman ang level of measurement para hindi maging bias o misleading ang ating desisyon, lalo na sa grading at comparison ng students. Kapag mali ang paraan ng pagsusukat, maaring maging unfair ang resulta. For example, let's say, nag-rank ka ng mga estudyante gamit lamang ang ordinal level. Pero, wala kang idea kung gaano kalaki ang agwat ng score nila. Kung ordinal lang ang gagamitin mo or ginamit mo, parang magkakalapit lang ang agwat nila. Pero sa totoo, malaki pala ang gap ni student na isa. Si student 1 is rank 1, student 2 naman is rank 2, student 3 is rank 3. Then ang kanilang scores is student 1 is 98, student 2 is 97, student 3 is 70. Napakalayo ng gap ni student C. So kung ginamit mo lang ang ordinal data, maaaring isipin ng iba na halos magkakapareho lang sila. Ang tawag doon ay unfair sa pagpapakita ng kanilang performance. Pangalawa ay to choose the right type of statistical tool. Bawat level of measurement ay may tamang uri ng statistical tool na dapat nating gamitin. Kapag mali ang statistical method na ating ginamit, maaaring mali ang analysis at conclusion natin, which can lead to poor decisions in class. Kumbaga, hindi lahat ng data pwedeng kunan ng average o percentage at hindi lahat pwedeng i-rank. Take note that kailangan tama ang tools base sa uri ng ating data. For example, kung meron tayong nominal data like, what is your favorite subject? Mali kung kukunin natin ang average ng mga sagot dahil walang numerical value ang mga subject. Tama naman ito kung bibilangin natin kung ilang estudyante ang pumili ng bawat subject. That's a descriptive stats for nominal. Pangatlo ay to support meaningful classroom decisions. Bilang guro, madalas tayong gumagamit or madalas silang gumagamit ng data gaya ng test results, attendance, behavior logs, and survey responses para i-adjust ang kanilang teaching methods at tulungan ang mga estudyante. Pero para maging tama at makabuluhan ang desisyon, kailangan alam natin kung anong level of measurement ang ating gagamitin. Kung mali ang pagkakaintindi natin sa uri ng data, baka mali rin ang gagawin nating aksyon na maaaring makaapekto sa performance o motivation ng ating students. For example, let's say gumawa ka ng students feedback survey na gamit ang Likert scale. Likert scale is ordinal data, di ba? May order pero hindi equal ang pagitan ng bawat choice. Kung ginamit mo ito na parang interval data at kinuha mo ang average score, for example, ang 3.6, baka akala ng lahat ay halos agree. Diba sa Likert scale is strongly
strongly agree, agree, neutral, disagree, then strongly disagree. Then ang average score is 3.6. Then aakalain ng iba na halos agree. Pero hindi mo alam kung may ilang strongly disagree na kailangan mong bigyan ng pansin. Take note that ang maling interpretasyon ay magiging resulta ng maling classroom decision. Next naman ay ang purpose. Una ay to help choose the right statistical tool. Gaya nga ng sabi ko kanina, sa importance na to choose the right type of statistical tool, parang dito sa purpose, tinutulungan naman tayong malaman kung anong klase ng statistical tool ang ating pwedeng gamitin. Kapag alam natin kung nominal, ordinal, interval, o ratio ang ating data, dapat alam din natin kung dapat ba itong bilangin, i-rank, o kunan ng average. For example, kung ang data mo ay tungkol sa paboritong asignatura ng mga estudyante, nominal ito. Dapat mo lang bilangin kung ilan ang pumili ng math, science, or iba pa. Hindi pwedeng kunin ang average ng mga asignatura. Pangalawa ay to ensure valid interpretation of data. Kapag mali ang pagkaintindi natin sa uri ng data, pwedeng mali ang ating conclusions. Kaya mahalaga ang level of measurement para tama at valid ang pagbasa at pag-analyze ng results. For example, sa survey rating na strongly agree to strongly disagree, diba Likert scale yon? So, ordinal. Hindi ito tulad ng interval, kaya hindi dapat average ang kunin. Magkakaresulta yon or magbibigay yon ng maling interpretasyon. Pangatlo, guides assessment design. Nakakatulong ang level of measurement para sa pagbuo ng tamang exam, quiz, o survey. Mas magiging klaro sa teacher kung objective ba, ranking, o measurement ang kailangan. For example, kung gusto mong malaman kung gaano kataas ang mastery ng bata, gagamit tayo ng ratio level. Example, the number of correct answers. Pero kung gusto mo namang malaman or alamin lang ang opinion ng student sa lesson, ordinal o nominal data lang ang iyong kailangan. Last is to support accurate assessment of learning. Tinutulungan tayong masukat ng tama ang learning ng students. Kung tama ang level of measurement, mas accurate ang grading, ranking, at feedback. For example, kung ang test score ay interval, pwede mong kunin ang average performance ng klase. Kung behavior rating naman, ordinal ang iyong gagamitin. Kaya, dapat i-rank mo lang sila at hindi ang average ang iyong kunin. Next is the advantage of level of measurement. First is appropriate data use. Dito, kapag alam mo ang level of measurement, tama ang paraan ng paggamit ng data. Hindi mo gagamitin ang average sa data na hindi dapat kunan ng average. For example, kung favorite color ang data mo, favorite color is nominal, dapat lang itong bilangin, hindi average. Kung test score naman, ang test score ay interval, pwede mong i-compute ang mean at ang standard deviation. Pangalawa, ang better assessment design. Dito, tinutulungan nito ang mga guro na gumawa ng mas maayos at angkop na test
rubrics at surveys. Depende sa uri ng data na kailangan. Parang doon din sa purpose na guides assessment design. Ganon din sa example niya na kung gustong sukatin ng teacher ang academic mastery, gagamit siya ng ratio questions. Then, kung gusto naman malaman ang opinion ng students, gagamit siya ng ordinal scales. Pangatlo ay to improve decision making. Mas nagiging data-inform ang decision ng teacher kung alam niya kung anong klase ng data ang kanyang hawak. For example, attendance records. Ang attendance records is a ratio. Can help a teacher decide kung sinong estudyante ang kailangan ng follow-up. Pag behavior ratings naman, ang behavior ratings is ordinal, can show patterns kung sino ang consistently mataas o mababa ang conduct. Pang-apat, fair and valid evaluation. Nakakatulong ito para maging patas at makatarungan ang grading at interpretasyon ng performance. For example, kung rank lang ang alam mo, rank is ordinal, hindi mo masasabi kung gaano kalaki ang laman ng rank 1 kay rank 2. Pero kung test scores or interval, makikita mo kung malaki o maliit ang performance gap ng student 1 tsaka ang student 2. Number 5, clear communication. Kapag maayos ang pagkaintindi natin sa level of measurement, mas madali at mas malinaw nating maipapaliwanag ang resulta sa ating students, parents, o co-teachers. For example, Juan got 90 out of 100. That is an example of ratio. Ibig sabihin, mataas ang mastery ni Juan. Then, next naman is Anna ranked 5th in class. So, rank is an ordinal. So, ibig sabihin, pang-5 siya. Pero, hindi nito ibig sabihin na malayo ang agwat niya sa top 4. Last is supports research. Sa educational research, mahalagang alam natin ang level of measurement para gamitin ang tamang analysis at mapagkatiwalaan natin ang resulta. For example, pag nominal data, gagamit tayo ng mode, frequency. Pag interval or ratio data naman, gagamit tayo ng mean, correlation, t-test, at iba pa. Take note that pag mali ang analysis, mali din ang ating conclusion. Dito naman tayo sa disadvantages. Una ay ang confusing. Para sa ibang guro or estudyante, nakakalito malaman kung anong level of measurement ang gagamitin, lalo na kung bago pa lang sa assessment concepts. For example, akala ng iba na ang test score ay ratio, pero minsan interval lang pala, kasi walang true zero value. Mahirap din minsan malaman kung survey choices ay ordinal o interval, lalo kung numeric ang ginamit. Pangalawa, risk of misuse. Kung hindi malinaw ang level ng data, pwedeng maling statistical tool ang magamit, kaya mali ang interpretasyon. For example, gumamit ng average sa nominal data tulad ng favorite subject, which is statistically wrong. Pangalawa, gumamit ng t-test sa ordinal data na hindi dapat. Doon, nagiging invalid ang resulta. Pangatlo, time-consuming. Kapag sinisigurado mong tama ang level of measurement at analysis, mas matagal gawin ang assessment o research. For example, bago gumawa ng survey o test, kailangan pag-isipan kung anong uri ng data ang lalabas. Pangalawa,
Kailangan pag i-classify, i-analyze at i-check kung tama ang method, dadagdag ito ng trabaho, lalo na kung maraming estudyante. Pang-apat, not always suitable for qualitative data. Ang level of measurement ay may pang-quantitative, kaya hindi ito laging applicable sa mga sagot na descriptive o kwento ng estudyante. For example, sa open-ended response like describe your learning's experience, walang numeric value. So, hindi siya pasok sa nominal, ordinal, interval, o ratio. Kailangan mo pa ng thematic analysis, which is hindi yan siya stats, kaya hindi sakop ng level of measurement. Last is over-reliance on measurable data. Minsan, dahil gusto lang ng madaling data analysis, mas nabibigyan ng halaga ang nasusukat at napapabayaan ang mahalagang bagay na hindi nasusukat tulad ng creativity, motivation, or effort. For example, laging focus sa scores pero hindi napapansin ang progress ng batang dati 50% lang, ngayon 70% na. Ibig sabihin may growth, pero hindi agad nakikita kung ratio lang ang tinitignan. Now, let's discuss the 4 level of measurement. First is the nominal. Ang nominal ay ginagamit kapag ang information ay pangalan lang or level, walang order o ranking. According kay Kubizin and Burich, ito ay categories without order. Parang papangalanan mo lang pero hindi mo pwedeng i-rank or i-compute ng average. Ang example nito ay ang gender, subject name, at house color. Sa lahat ng yan ay levels lang. Wala silang number value at hindi mo pwedeng sabihin na mas mataas ang sa subject name na ang mas mataas ang math sa English o sa color naman na mas malakas ang blue kaysa sa red kasi walang ranking. Ngayon, ang pwede lang nating gawin dito sa nominal ay pwede mong bilangin kung ilang students ang nasa bawat category. Halimbawa, ilang lalaki o ilang babae. Hindi pwedeng kunin ang average ng gender o house color dahil wala din numerical value. Kundi, mode lang ang pwedeng gamitin na statistical measure dito. Kailan naman ginagamit ang nominal data? Example nito, pag group ng students, pagkuha ng preferences, at also sa admin forms, yung gender, course taken, section, at iba pa. In short, ang nominal data ay pag-identify at classify lang, hindi pang-compute ng scores or ranking. Next is ordinal. Ang ordinal data ay categorical din gaya ng nominal, pero may order o ranking. Ibig sabihin, mas maayos o may pagkasunod-sunod pero hindi pantay-pantay ang pagitan ng bawat level. Ang example ng ordinal is ang student ranks, first, second, third, ganon. Likert scale, yung strongly agree, strongly disagree, neutral. Ang class officers, the president, vice president, secretary, treasurer, auditor, ganun. Then, ang holistic test scores. Ang holistic test score, ito yung topic ni Munaysad, the types of test score.
Then, yan sila ay may order. Alam natin kung sino ang mas mataas, pero hindi natin alam kung gaano kalaki ang pagitan ng bawat isa. Halimbawa, dun sa student's rank, hindi ibig sabihin na ang difference ng first at second place ay equal sa pagitan ng second at saka sa third. Anong pwedeng gawin sa ordinal data? Pwede tayong mag-rank, order, pwede natin gamitin ang mode, pwede rin gamitin ang median sa measures of central tendency. At hindi reliable kung ang kukunin ang average kasi hindi equal ang kanilang spacing. Kailan naman ginagamit ang ordinal data? Pag-rank ng performance, feedback surveys, behavior rating scales, yun ang mga ibang example. Ngayon, balikan natin yung holistic test score. Bakit nga ba nasa ordinal level of measurement siya? Kasi ang definition base sa topic ni Monaisa, ito daw yung score na base sa overall impression o judgment. Ang halimbawa na isa sa halimbawang nabigay niya ang essay na binigyan ng 1 to 6. Bakit kaya siya nasa ordinal? Kasi may pagkasunod-sunod ang scores. Pero hindi pantay-pantay ang pagitan. Halimbawa, ang teachers ay nagpa-essay siya, tapos ang rubrics niya ay ang Likert scale. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, very poor, poor, fair, good, ganon. Ang scenario na example is, kung si Carla ay nakakuha ng score na 4 at si Mark ay score na 2, alam natin na mas maganda ang gawa ni Carla, di ba? Pero hindi natin pwedeng sabihin na doble ang galing niya kaysa kay Mark dahil subjective ito at hindi pareho ang pagitan ng bawat scores. Parang sa beauty contest scores din, rank din sila. Pero hindi mo masasabi or hindi natin masasabi na ang nanalo ay 2 beses na mas maganda kaysa sa runner-up. Next is ang interval level of measurement. Ang interval data ay ordered at may equal na pagitan. Mayroon siyang ranking at interval sa bawat value. Pero ang importante, wala itong through zero. Ibig sabihin, ang zero ay hindi nangangahulugang walang value. Ang example nito ay ang temperature, IQ scores, standardized test scores, which is ang scaled at standard. Sa temperature, 0 degrees Celsius doesn't mean na walang temperature. It's just a point on the scale. Sa IQ scores naman, may equal intervals pero walang true zero. Sa standardized test scores, halimbawa nito ang SAT, ang mga NAT o ibang scale score like 100, 110, 120. Ang interval, pwede nating ikumpara ang mga scores. For example, mas mataas si student A kaysa sa kay student B ng 10 points. Pero hindi natin pwedeng sabihin na twice as intelligent or twice as good kasi walang true zero. Kaya hindi valid ang ratios tulad ng 120 is twice as much as 60. Ang pwede nating gamitin na statistics here is ang mean, median, mode, and standard deviation. Kailan naman ginagamit ang interval data? Example nito, pagpapahambing ng academic achievement, comparison ng average test scores ng iba't ibang klase or in different year,
ang standardized test analysis, yun yung pag-perform ng students sa isang scale. Ang example here is si Anna at Ben ay parehong kumuha ng standardized test. Si Anna, 110 ang kanyang score, then si Ben naman is 100. Pwede nating sabihin mas mataas si Anna ng 10 points pero hindi ibig sabihin na siya ay 10% better or twice as smart kasi walang true zero ang scale. Ngayon, bakit ang test scores na scaled and standard ay dito na belong sa interval? This topic, itong test score na scaled and standard ay na-discuss na ni Munaisa, but i-connect lang natin sa level of measurement. Kaya siya na-belong here sa interval kasi ang standard, mauna tayo sa standard score. Ang standard score ay nag-transform siya para mag-fit sa normal curve. At bakit siya nasa interval? Kasi pantay-pantay ang pagitan ng scores pero walang tunay na zero or true zero value. Ang zero value ay hindi ibig sabihin na zero ang kakayahan mo. Kumbaga, di porket zero ka, wala ka nang alam about dun sa quiz nyo or exam. Ang scaled score naman, ito yung raw score na kinonvert sa ibang scale tulad ng SAT. Then, bakit siya nasa interval? Kasi, pantay ang pagitan ng bawat score. For example, 600 to 650 is same jump as 650 to 700. Pero, hindi totoo ang 0 point. Kaya, hindi pwedeng sabihin doble ang 600 sa 300. Last is ratio. Ang ratio ay isang uri ng measurement kung saan may true zero. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng total absence ng variable na sinusukat. Kapag zero, ibig sabihin walang-wala talaga. Hindi lang wala sa scale. Ang characteristic nito ay may equal intervals o pantay-pantay ang pagitan ng values. May true zero din. Zero mean walang halaga. Pwedeng gamitin ang lahat ng uri ng statistic tulad ng mean, median, mode, ratio at iba pa. Pwedeng mag-multiply or divide values. For example, twice as much. Ang example nito in education and sa classroom ay time spent studying. For example, kung si Ana ay nag-aral ng 4 hours at si Ben ay 2 hours, masasabi nating si Ana ay nag-aral ng twice as long as Ben. Kapag 0 hours naman, ibig sabihin hindi siya nag-aral at all. Sa number of errors in a test, halimbawa, si Carlos ay may 0 errors or perfect siya, habang si Dan ay may 4 errors. Ang 0 errors ay totoong absence of errors. Another example naman is attendance hours. Pag 0 hours, hindi talaga siya pumasok. Absent siya. Pag 6 hours naman, buong araw siyang pumasok. Example, 6 hours. Then, dito, pwede din nating sabihin na mas madalas pumasok si Maria kaysa sa kay Jojo ng 3 hours. Dito, nabilong ang raw test scores. Ang raw test scores ay isa din sa type of test score na na-discuss ni Munaiza. So, bakit siya nabilong sa ratio? Kasi, raw score ay yun yung totoong bilang ng tamang sagot. Halimbawa, 23 out of 30.
So, bakit siya nasa ratio? Kasi may tunay na 0. Halimbawa, kung 0 ang tamang sagot, meaning, hindi siya nag-study, wala siyang alam, ganon. At pwedeng sabihin na si Juan ay may 2 beses na mas maraming tamang sagot kaysa sa kay Pedro. Now, the question is a test score an interval or ratio? The answer is, test scores are usually considered as interval. Bakit interval? The differences between scores are equal. For example nito, most example nito ay ang standardized test scores, ang IQ scores, SAT scores, Z-scores, T-scores, mga interval yun sila. But the 0 point is arbitrary. Ibig sabihin, a score of 0 doesn't mean no intelligence or no knowledge. Therefore, ratios are not meaningful. Kailan naman siya ma-consider as ratio? When is a test score considered as a ratio? When test scores become ratio pag there is a true 0 point, meaning 0 means the complete absence of what is being measured. Ratios are meaningful. For example, twice as much. Gaya nung sabi ko kanina, ang raw score like 20 correct answers out of 50, then yung 0 means no correct answers, ibig sabihin total absence of performance. The scoring is additive and based on countable units. Kung ano yung number of correct items. But if the raw scores are adjusted, scaled, or curved, they often lose their ratio properties and become interval. Now let's proceed to the measures of central tendency. Dito na yung mean, median, and mode. Now the question is, first is the importance of measures of central tendency. First, to summarizes complex data. Sa dami, for example, connected sa topic ni Monay, which is ang raw scores or responses, nakakatulong ang mean, median, o mode para ma-summarize ang data sa isang value na madaling i-analyze. For example, instead of checking 50 test scores, pwedeng sabihin na ang average score or mean ng klase ay 84. Madaling makita ang overall performance sa isang tingin lang. Pangalawa, supports comparison. Nakakatulong ito sa paghahambing or pag-compare ng performance ng mga estudyante, klase o section base sa central value ng kanilang data. For example, ang Section A ay may mean score na 88. Sa Section B naman ay may mean score na 80. Ibig sabihin, mas mataas ang performance ng Section A. Pangatlo, helps identify patterns as sa pamamagitan ng mode at median, makikita kung alin ang madalas o ang gitnang sagot or the middle value at makikita ang pattern o trend sa responses. For example, sa survey na ano ang pinaka-paboritong subject? Most chosen answer is math, which is ang math, ang chosen answer is mode. And that's a trend. So, scores naman, most student scores is around 75 to 80. Doon, gagamit tayo ng median to see the common range.
Pang-apat, assist in decision making. Nandito na naman tayo sa ating desisyon, sa mga desisyon. Ginagamit ang central tendency para makagawa ng informed decisions tungkol sa instruction, intervention, or sa policy. For example, if the average score is low, example, ang mean is 65, the teacher might decide to reteach the lesson or to give a remediation. If most students scores high naman, for example, ang median niya is 90, maybe next level enrichment can be given. Next is the advantages of measures of central tendency. Pangalawa, simplifies data interpretation. Nakakatulong ang central tendency para mas madali nating maintindihan ang maraming data sa pamamagitan ng iisang value. Parang nandun din sa summarizing the complex data sa importance. Yon, support decision making. Parang nandun din kanina sa importance na assist in decision making. Dapat ang guro, dapat tayong mga future educators is alam natin ang mga ito para makagawa ng tamang desisyon base sa performance o behavior ng ating estudyante. Dito, next is easy communication. Mas madaling ipaliwanag ang resulta ng data sa students, parents, o co-teachers kapag may central value. For example, ang mean score ng klase ay 88. Mas madali itong maintindihan kaysa ipakita ang lahat ng scores. Next, most students answered agree in the survey. Mode yun siya. Mas simple at clear. Next is identify trends. Ano nga ba yung trends na sinasabi na dito? Nakikita kung ano ang kadalasang scores, sagot o behavior sa data. Tumataas ang awareness sa pattern ng performance o opinion. For example, sa survey na most students answer neutral, may indication na kailangan pa ng clarification sa topic. Next example naman is ang mode, na ang 80 ang madalas na score sa test. Yun ang trend ng level nila. Last is standardization. Ang paggamit ng mean o median ay nagbibigay ng standard reference point para sa grading, benchmarking o evaluation. For example, sa grading na kung ang average performance ng lahat ng section ay 75, pwedeng gamitin ito bilang standard passing benchmark. Kung mataas ang standard deviation, baka kailangan ng adjustment sa curriculum o assessment. Next is the disadvantages. First, here is oversimplification. Minsan, masyadong pinapasimple ng isang value ang buong data kaya nawawala ang importanteng detalye. For example, ang average score ng klase ay 80, pero may ilan na naka 100 at ilan na 50. Hindi mo agad nakikita na may malaking agwat sa performance. Pangalawa, affected by outliers. Ang mean ay sensitive sa extreme values. Sobrang baba o sobrang taas. Kaya madaling naapektuhan ang resulta nito. For example, ang scores na 70, 75, 80, 85 at saka 100 and 1,000. Ganon. Ang mean is equal to mataas pero hindi totoo sa karamihan ng estudyante. Mas appropriate sana ang median sa ganong case. Pangatlo, limited diagnostic use. Hindi palaging sapat ang mean, median o mode para malaman kung bakit mababa o mataas ang performance.
For example, ang mean score is 60, pero hindi natin alam kung dahil ba ito sa test difficulty, teaching strategy, o student behavior. Kailangan pa rin ng qualitative analysis o mas malalim na pagtingin. Next is ignores distribution shape. Hindi ipinapakita ng central tendency kung paano naka-distribute ang data. Skewed ba, equal ba, o clustered ba? For example, two classes with the same mean score is equal to 80. Pero yung isang klase, pantay-pantay ang scores. Yung isa may sobrang mataas at sobrang mababa. Ibig sabihin, magkaiba ang sitwasyon, pero pareho ang mean. Panglima, number 5 is misleading comparison. Pwedeng magbigay ng maling comparison kapag hindi na-consider ang context o nature ng data. For example, ang class A ay may mean na 85, class B naman ay may mean na 80. Mukhang mas magaling ang class A, di ba? Kasi 85. Pero baka mas mahirap ang test nila kaysa sa kay class B. Take note that kapag kulang sa context, magkaka-result ito ng misleading conclusion. Next naman ay ang factors. What are the factors that affect the measures of central tendency? Una dito ang level of measurement. Kaya ang level of measurement is the most important thing na kailangan nating alamin kasi ang level of measurement ay connected siya sa iba't ibang statistical tool. Kasi pag hindi natin alam ang level of measurement, maaring magiging mali ang conclusion natin or interpretation. Ang level of measurement, ang una factors dito. Depende sa uri ng data, kung ordinal ba, nominal, interval, ratio, doon ang nakabase kung ilan sa mean, median, o mode ang pwedeng gamitin. For example, sa nominal data, mode lang ang pwedeng gamitin, ang most chosen subject. Sa ordinal data naman, ang mas better na gagamitin dito ang median kasi ranking siya. For example, ranking of behavior. Sa interval at saka ratio data naman, mean is usable. For example, ang test scores. Basta walang extreme outliers. Pangalawa, presence of outliers or extreme values. Kung may sobrang mataas o sobrang mababang value sa data, naaapektuhan ang mean, kaya baka mas magandang gumamit tayo or mas maganda talaga na gamit tayo ng mean, ng median rather. For example, yung scores na 70, 75, 80, 85, and 100, average looks okay. Ito pa, ang isang example is 70, 75, 80, 85, and 999. Means becomes misleading o better to use median. Pangatlo, shape of the data distribution. Kung ang distribution ng data ay asymmetrical o normal siya, pwedeng gamitin ang mean. Pero kung skewed ang data, biased to one side, mas accurate gamitin ang median. Pero hindi ko ito siya i-discuss into deep kasi doon ito topic ito ni Ate Mona. For example, pag normal bell curve of scores
gagamit tayo ng mean. Sa skewed scores naman or karamihan mababa or ilan ang mataas, gumagamit ng median. Pang-apat, purpose of analysis. Depende kung bakit mo kailangan ang central tendency. Para sa quick summary, comparison, or further analysis. For example, kung pwede mo lang malaman ang pinakamadalas na sagot sa isang survey, gagamit ng mode. Kung gagamitin mo para sa scientific or statistical comparison, mas accurate ang mean or median. Depende sa data. Number 5, data completeness and accuracy. Kung kulang ang data o may mali sa values, pwedeng maapektuhan ang resulta ng central tendency, lalo na ang mean. Kung may nawawalang score o maling na-encode na number, mean ang unang naapektuhan. Median is more stable kahit may missing data to some extent. Number 6, ease of interpretation. Minsan, mas madaling ipaliwanag o intindihin ang mode o median kaysa mean, lalong na sa mga estudyante o parents. Pinakamaraming estudyante ang pumili ng math. Yun, mas madali siyang maintindihan. Another example is average score is 83.4. May meaning, pero baka hindi agad malinaw kung may outlier ba o wala. Now, the question is, does the appropriate choice depend on the level of measurement? The answer is yes. The appropriate choice of measure of central tendency absolutely depends on the level of measurement. Gaya nga sabi ko kanina sa factors na level of measurement is the important thing na kailangan nating malaman kasi very connected siya sa other statistical tool. Now, let's proceed sa measurement of central tendency. First, ang mean o average. Ito ay isang pangkalahatang summary ng performance ng isang grupo. Karaniwan itong ginagamit para ikumpara ang iba't ibang groups o classes. Ginagamit ito kapag evenly distributed ang data. Ibig sabihin, pantay-pantay ang scores at walang sobrang mataas o sobrang mababa. Take note that ang mean ay sensitive or apektado ng outliers. Ibig sabihin, ito yung mga scores na sobrang mataas o sobrang mababa kumpara sa karamihan. Kapag may outlier, pwedeng ma-distort o magkaiba ang mean at hindi na ito representative ng buong grupo. Halimbawa, sa isang test, karamihan ng students ay nakakuha ng 80 to 90 pero may isang students na 20 lang ang score. Dahil sobrang baba ng 20, bababa ang mean at parang lumalabas na mas mababa ang overall performance ng class kahit na halos lahat ay mataas ang score. Kaya sa ganitong case, hindi accurate gamitin ang mean para i-represent ang buong grupo. Ngayon, kailan ginagamit ang mean na hindi dapat median o mode? Ginagamit ang mean kapag walang outliers o extreme values na nakaka-apekto sa average. Pangalawa, pantay o halos pantay ang pagkakabahagi ng datos or normal distribution. Pangatlo, gusto mo ng mathematical na representasyon ng lahat ng datos. Last is, layunin ay ikumpara ang performance ng mga grupo or average score ng dalawang klase. Halimbawa, yung nasabi ko kanina na halos lahat ng score ay may pagitan na 80 to 90. Ang mean ay makakatulong upang makita ang average performance ng buong klase. Hindi ito ideal kapag, pag may outliers kasi
hindi na siya appropriate. Ang mas accurate na gagamitin natin dito ay ang median. Sunod is median. Ang median is the middle score in skewed data. Ito yung sa gitnang value sa bawat dataset. Kapag nakaayos na ito from lowest to highest. Maganda itong gamitin para makita ang central tendency, lalo na kapag skewed ang data o may mga outliers. Sobrang taas o sobrang baba ng scores. Ang gamit nito kapag hindi evenly distributed ang data at may mga extreme values na pwedeng makakaapekto sa mean. Ang kagandahan ng median, hindi ito na apektuhan ng outliers. Kahit may sobrang taas o sobrang baba, hindi bababa o tataas ang median ng sobra kasi ang tinitignan lang nito ay yung gitnang score. Ang limitasyon naman nito, hindi ito ay pinapakita ang buong picture ng dataset kasi wala itong pakialam sa actual na values ng ibang scores. Basta gitna lang ang mahalaga. Halimbawa, sa isang quiz, karamihan ng students mataas ang score pero may ilan na sobrang baba. Dahil dito, bumaba ang mean. Pero kapag ginamit ang median, mas accurate nitong pinapakita ang tunay na middle value ng performance ng class, kaya mas fair itong gamitin sa ganitong scenario. Next is ang mode. Ang mode naman is the most frequent score or category. Ito yung pinakamadalas lumalabas na score o value ng isang dataset. Maganda itong gamitin kapag gusto nating malaman kung ano ang pinaka-common o pinaka-popular na sagot o resulta. Ginagamit ito kapag interesado tayo sa most frequent score. Halimbawa sa mga survey, test, o kung gusto nating makita kung ano ang usual na performance ng mga students. Ang limits ng mode ay minsan, sa dataset diba is walang mode. O kaya naman marami yung mode. At dahil dito, hindi niya ipinapakita ang buong distribution ng data. Nakatuon lang siya sa kung alin ang pinakamadalas. Halimbawa sa spelling test, karamihan ng students ay nakascore ng 10/10. Ibig sabihin, ang mode ay 10 kasi ito ang madaming nakakuha na score. Sa ganitong case, ang mode ay magandang gamitin para ipakita na karamihan sa class ay perfect ang kanilang score. Dito naman tayo sa measures of variability. Variability, dito na yung range, interquartile range, standard deviation, and variation. First is the importance and benefits of measures of variability. Gives context to the mean or central value. Diba nasabi ko kanina na sa mean is, although simple siya, bibigay siya ng value ng mean, pero hindi niya sinasabi kung ano yung ibig sabihin ng mean na yon. So, dito sa variability, pinapaliwanag niya yung kung gaano kalapit o kalayo ang scores sa mean. Dito, mas malinaw ang picture kapag alam mo ang spread ng data. For example, the two classes both have a mean score of 85. Ang class A, ang standard deviation niya ay 2 na halos magkakapareho. Ang class B naman, ang standard deviation niya ay 15. Malaki ang agwat ng scores nila. Ibig sabihin, pareho ang average pero magkaiba ang consistency. Pangalawa, helps identify consistency or inconsistency.
Dito, makikita kung consistent ba ang performance ng mga estudyante o may malaking pagkakaiba. For example, in class 1, ang quiz scores nila ay 78, 79, 80, 81, and 82. Consistent siya. Low variability. Ang class 2 naman ay 60, 70, 80, 90, and 100. Inconsistent. High ang variability. Ibig sabihin, mas madaling i-monitor ang learning progress sa consistent class o sa class A. Take note that pag low variability, scores are close together or more consistent ang performance. Pag high variability naman, wide spread or inconsistent performance. Pangatlo, detects outlier and unusual values. Dito, natutukoy ng variability kung may mga sobrang mataas o sobrang mababa sa values na dapat bigyan ng pansin. Diba doon sa measures of central tendency is lalong-lalo na ang mean ay napaka-sensitive sa outliers. Pero dito sa variability, although meron siyang outliers, pero nadedetect niya ang mga ito or binibigyan na ng pansin. For example, ang test score ay most students got 70 to 85. Pero may isang naka-20. Ang outlier doon ay yung 20. Ibig sabihin, baka may personal or reason or need ng intervention. Pang-apat, improves decision making. Mas inform ang mga decisions ng teachers kung alam nila ang spread ng data. Nakakatulong ito sa lesson planning, remediation, o enrichment. For example, kung masyadong makalat ang scores or high variability, baka kailangan ng differentiate instruction. Kung mababa ang standard deviation, pwede mag-move on to the next topic confidently. Number 5, useful for comparing groups. Hindi lang average ang basihan. Dapat kasama rin ang variability para mas fair ang comparison. For example, the class A and class B have a both average of 90. Ang class A, ang standard deviation niya is 3, which is stable ang performance. Si class B naman ay may standard deviation na 20, may extreme, high, and low. Ibig sabihin, mas reliable ang class A performance kahit parehong mataas ang average. Next is the advantages of learning of variability. First, adds deep to data analysis. Measures of variability add more meaning to a dataset because they don't just show the average. They also reveal how consistent or spread out the score are. This helps teachers and researchers understand the full picture of students' performance rather than relying on the mean alone. Hindi lang mean o average ang tinitignan dito. Ang variability ay nagbibigay ng mas malalim na understanding sa data. Makikita natin dito kung gaano ka-spread ang scores, hindi lang kung ano ang nasa gitna or ang mean. For example, ang average score is equal to 85. Pero kung ang standard deviation ay 2, consistent sila. At kung ang standard deviation ay 20, malayo ang scores, mas malalim ang analysis. Number 2, highlights differences between similar means. Two different classes may have the same average score, but if one class has tightly grouped scores and the other has scores that range from very low to very high, the variability helps explain that difference.
This makes variability important for understanding the quality and consistency of performance, not just the average. Mm, May mga guro na magkapareho ang average, pero magkaiba ang performance pattern. Dito lumalabas ang performance ng variability. For example, ang class A at ang class B na may both average na 80. Ang class A may standard deviation of 5, ang class B naman ay may standard deviation of 15. Ibig sabihin, mas stable ang performance ng class A kahit pareho ang kanilang average. Pangatlo, helps in identifying high or low performers. Variability shows how far individual scores are from the average. This helps teachers quickly identify students who are performing much better or worse than the rest. These students may need either additional support or advanced enrichment. Dahil dito, nakikita ang spread ng data. Mas madaling matukoy kung sino ang outliers, yung mga sobrang mataas o sobrang mababa ang score. For example, most students score 70 to 80 pero may isang naka 99 at isang naka 40. Gamit ang standard deviation, makikita agad na may outliers na kailangang i-recognize o tulungan. Pang-apat, the last is supports fair comparison. When comparing different students' group, grade levels, or teaching strategies, measures of variability make the comparison more accurate. Even if two groups have the same mean, their spread of scores could be very different. This helps educators make fair and data-informed decision making. Next is the disadvantages of variability. Now let's proceed sa disadvantages. Una is can be affected by outliers. May mga measures ng variability like range at standard deviation na madaling maapektuhan ng outliers o yung mga sobrang taas o sobrang baba na value kumpara sa iba. Nasabi ko kanina sa importance na nagdi-detect siya ng outliers. But dito naman sa disadvantages is na can be affected by outliers. And i-clarify ko lang siya na sa measures of central tendency like range and standard deviation is affected siya sa outlier. Pero may accurate na measure para ma-detect or mabigyang pansin ang outliers, which is ang interquartile IQR range. For example, dito sa disadvantages sa number 1 ay may test scores na 80, 82, 85, 87, 90 at 1,000. Dahil sa 1,000, sobrang tataas ng range at standard deviation kahit na isa lang naman yung outlier. Hindi nito tunay na nire-represent ang spread ng karamihan ng data. Number 2, may be harder to explain or understand. May mga measure tulad ng standard deviation or variance na medyo technical siya at mahirap i-explain sa mga taong hindi sanay sa statistics. For example, kung magtanong si teacher na bakit yan ang standard deviation, ang sagot mo baka puro math formula, kaya mahirap i-relate sa real life example kung hindi familiar. Pangatlo, some measures ignore important data. May mga measure tulad ng range na tinitignan lang ang pinakamataas at pinakamababang value. Tapos,
dead man na sa lahat ng sa middle value, nasa gitna na value. For example, ang may score na 50, 51, 52, 53, tsaka 100. Ang range, diba, is highest value minus lowest value. So, 100 minus 50 is equals to 50. Pero, hindi natin nakikita or makikita sa range na halos lahat pala ng scores na nasa 50s. Hindi niya nasasabi ang buong story. Number 4 is not suitable for all types of data. Hindi lahat ng measures of variability pwedeng gamitin sa lahat ng klase ng data, lalo na kung qualitative o categorical ang data. For example, favorite color ng class, which is red, blue, green, and white. Hindi natin pwedeng kunin ang standard deviation ng colors kasi hindi naman numerical data ang mga yon. Next is factors that affect the choice of measures of central tendency. Una dito ang level of measurement. So, nandito na naman ang level of measurement. Level of measurement is, sabi ko nga, very important siya na kailangan nating alamin kasi it is connected in any statistical tool. Hindi lahat ng level of measurement ay pwedeng gamitan ng variability measures. Kailangan at least ordinal, pero mas maganda kung interval or ratio. For example, sa nominal data, pag may nominal data tayo na gender, favorite subject, hindi pwedeng kunin ang range or ang kanyang standard deviation. Pero sa test scores, sa interval or ratio, pwede natin gamitin ang standard deviation para malaman kung gaano kalaki ang variation sa scores ng klase. Pangalawang factor is shape of the distribution. Kung ang distribution ay symmetrical, yung sabi ko kanina na normal, reliable ang standard deviation. Pero kung skewed ang data, mas maganda gumamit ng interquartile range dahil hindi ito naapektuhan ng outliers. Number 3, presence of outliers or extreme values. Parang nandun din sa disadvantages yung itong presence of outliers or extreme values. Doon, diba sabi ko doon na ang range standard deviation, madaling naapektuhan yun ng outliers. Kaya kung may sobrang taas o sobrang baba, mas accurate na gamitin natin ang interquartile range. Nasabi ko din yon kanina. For examples, ang scores ay 70, 72, 75, 78, tsaka 1,000. Ang range doon ay 930 kasi 1,000 minus 70 is equals to 930. Kung titignan natin or kung makikita natin siya is too big dahil sa outlier. Pero pag gamitin natin ang interquartile range para makita ang spread, normal lang ang value. Next is dataset size. Kung maliit ang dataset, madaling maapektuhan ang variability ng iilang value. Sa mas malaking data, mas stable ang measures tulad ng variance at standard deviation. For example, ang 5 students score 70, 80, 85, 90, and 100. Malaki ang epekto ng bawat isa. Other example is 50 student scores. Mas makikita ang totoong variability ng klase. Last is ease of interpretation. Minsan, mas madaling intindihin ang range, lalo na para sa quick overview. Pero para sa deeper understanding, mas helpful ang standard deviation at ang interquartile range. For example, ang range ng scores ay 30.
'di ba, madali siyang intindihin. Pero pag gamitin natin ang standard deviation na for example may standard deviation na 5, ibig sabihin karamihan ng scores ay nasa positive or negative 5 range mula sa mean. Mas detalyado siya. Dito naman tayo sa measures of variability. First, ang range. Ano nga ba ang range? Ito ay isang simple way para makita kung gaano kalawak ang pagkakaiba ng highest at lowest value sa isang dataset. Paano kunin ang range? The formula is highest value minus lowest value. Ang example nito ang test scores na 45 minus 95 is equals to 50. Ibig sabihin, ang spread o kalawakan ng score ay 50 points. Kailan ginagamit ang range? Ginagamit ito kung gusto mo lang ng mabilisang idea kung gaano kalawak ang difference ng scores o values. Pero ingat dahil affected ito ng outliers o yung outliers yung sobrang mababa or sobrang taas ng value na hindi naman typical. Kailan naman ito siya hindi dapat gamitin? Kapag may outliers, hindi pwede itong gamitin kasi pwedeng misleading ang range. Sa interquartile range naman, ito ay ginagamit para sukatin ang gitnang performance ng data. It focuses sa middle 50% ng values kaya hindi ito naapektuhan ng outliers. Paano kunin? Ano yung formula niya? Formula is third quartile, yung 75% of data, minus first quartile, o yung 25% of data. Ang example dito is the test scores or most students scored with 20. Ibig sabihin, ang interquartile range ay ang 20. Most students scores within a 20-point range between 60 and 80. At kahit may outlier na 45 or 95, hindi sila nakakaapekto sa interquartile range. Dahil dito sa interquartile, hindi ko na ipakita, ang test scores dito ay 45, 60, 70, 75, 80, 85, and 95. Kailan natin gamitin ang interquartile range? Kapag gusto nating ignore ang outliers at kapag ang focus natin ay sa typical or average performance ng grupo. Kailan naman natin ito hindi dapat gamitin? Kung kailangan mo makita ang buong spread ng data, hindi sapat ang interquartile range. Pangatlo, ang standard deviation. Ang standard deviation ay sumusukat kung gaano kalayo o kalapit ang mga values sa average or yung mean. Ibig sabihin, gaano ka-consistent ang scores. Ang example nito ang standard deviation na 3. Student scores are close to the general. Ibig sabihin, most of the scores ay malapit or magkakalapit lang na average within 3 points above or below. Another example na pag merong test score na 72, 74, 75, 76, and 77. Para pag kunin mo ang mean niya is 74.8. Kung kunin mo naman ang standard deviation, let's assume na ang standard deviation is 1.87. So, most student scores between 72.95 and 76.78
65 dahil sa standard deviation na 1.87 dahil ang mean ay 74.8. Ibig sabihin, magkakalapit lang ang score nila sa isa't isa. Kumbaga, consistent ang kanilang performance. Kailan natin dapat gamitin ang standard deviation? Kapag gusto nating makita kung consistent or spread ang performance ng ating mga students, kapag kailangan natin ng detailed analysis ng ating data. Kailan naman natin hindi dapat gamitin? Kapag may extreme outliers, nandito naman si outliers, hindi siya pwede. Kapag ang data din natin ay hindi normal or skewed, kasi standard deviation can give a misleading result. Last is variance. Variance, ito isang statistical method na ginagamit para malaman kung gaano ka-consistent o ka-spread out ang data tulad ng test scores ng student bawat taon. Ginagamit ito sa research o deep analysis. Hindi ito usually ginagamit sa araw-araw na classroom settings kasi medyo technical siya at mahirap i-interpret. Naka-squared units kasi ito siya. Ang example dito is comparing yearly test score consistently. For example, sa yearly na test score is meron silang average na 85, pareho sila na 85. Sa year 1, halos magkapare-parehong score pero halimbawa sa year 1, low variance siya. Ibig sabihin, consistent ang performance. Sa year 2 naman is sobrang magkakaiba ang scores. Meaning nun, high variance. Ibig sabihin, hindi consistent ang performance. So, kahit pareho ang average, variance ang nagsasabi kung gaano ka-stable o ka-erratic ang mga scores. Kailan natin hindi dapat gamitin ang variance? Kapag simple analysis lang like daily classroom average, mas okay na gamitin natin ang mean or range kasi mas madali lang silang intindihin.